So we are back again guys sa panibagong episodes ng ating reaction na video. At ngayon nagbabalik ulit tayo dito kay Goosebumps Top 5. At ito'y pinbagatang di pala amo niya ang tumawag sa kanya, multo pala. At kung di ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na at nandyan lang po yan sa may baba. So ano pa hinihintay natin? Simulan na natin. Mga videong inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Return of the Mimic. Ibinahagi ni Hansel ang nakakakilabot na karanasan nila sa loob mismo ng kanilang bahay na nangyari nito lang February 27 ng alas 5 ng madaling araw. Takot na ikinuwento ng kasambahay nila na narinig niyang tinawag siya ng ina ni Hansel ng madaling araw na yun. Lumabas pa nga ang kasambahay sa kwarto niya para tignan kung ano ang kailangan ng amo niya. Ngunit paglabas niya, wala namang tao doon. Dahil sa nangyari ay nireview ng pamilya ang mga CCTV nila. Ngunit ang natuklasan nila, talagang kakilakilabot pala. Imposibleng AI yun. Hindi yan AI. Kuha mismo sa CCTV. Footage yan, no? Footage. Ayon kay Hansel, may gumagaya ng boses ng mga magulang niya sa bahay. Tuwing mangyayari ang pagtawag ng boses, ito ay madalas sa madaling araw. Sa unang video, malinaw mong maririnig ang boses ng ina niya na tinatawag ang pangalan ng kasambahay nila. Ngunit paglabas ng kasambahay nila sa kwarto, makikita mong hinahanapan niya kung sino ang tumawag sa kanya. Ang nakakapagtaka, sa kwarto ng mga magulang niya, maririnig mo din ang parehong boses sa CCTV. Ang lino ng pagkakasabi ng pangalan. Makikita mong tulog pa nga ang mga magulang ni Hansel nung oras na yun. Ngunit hindi lang yun. Dahil ang kwarto ng mga magulang niya ay nasa second floor, ang ibig sabihin, ang boses na narinig sa first floor ay may sapat na lakas para marinig din ito sa second floor ng bahay. Hindi din naman daw isolated case ang nangyari dahil 11 araw bago ang gabi na yon, na-capture na pala ang parehong boses sa kwarto ng mga magulang niya. Is this the work of a mimic trying to terrorize their family? Or is it something else? Ikaw na ang humusga. Doorknob. Ang videong mapapanood ninyo ay nanggaling sa YouTube channel ni Juan Ignacio mula Argentina. Ito lang ang kaisa-isang video niya sa channel niya na ini-upload 4 na taon na ang nakalipas. Panoorin. Experiencia que me cambió la vida. Me enseñó que a veces, para ser un hombre, debes tomar las reflexiones al Nakalaki na, oh. So, sasaran niya ulit. Ay, katangahan na yan. Huwag niyo sasabing may tali yun. Imposible yun.
vez. Una niña para siempre. Niña. Que nosotros seamos tontos no quiere Sa video, ipinapakita niya ang kakaibang nangyayari sa pinto niya. Ang knob nito ay gumagalaw ng mag-isa. Kahit na nakabantay siya dito ay patuloy pa din ang paggalaw nito. Nang buksan niya ang pinto, makikita mong may steel door pa sa harap nito. Kaya imposibleng may magpagalaw ng doorknob mula sa labas. Wala ka din namang makikitang string o kahit anong tali ang nagpapagalaw dito. Ang ginagawa ni Juan kahit na gumagalaw pa ang doorknob ay bubuksan niya agad ito at makikita mong wala namang tao sa labas ng bahay. Ito ba ay isa na namang poltergeist activity? Paano mo maipapaliwanag Ay, posibleng may tali yan, no? Kung may tali, edi nahalata na natin yan. ang nangyayari dito? Is it really a supernatural thing o gawa-gawa lang? Ikaw na ang magpasya. Mga kaguspa. Ghost in the Market. Isang lalaki sa pangalang Artek ang nagtatrabaho bilang night shift security sa isang supermarket sa Aurora. Ang galing nung nagpo-voice narrator. Lupit. Pwede itong ano yun? Yung isang show ni Makabayan. Ano nga ba yun? Title nga ba ng show na yun? Yung Tuwing Halloween. Mexico. Bagay siya dun. Hindi siya naniniwala sa mga multo o sa mga paranormal stuff, pero hindi niya maikakaila na kakaiba ang nararanasan niya dito. Isang gabi habang nagra-rounds siya, laking gulat niya nang bigla na lang tumunog ang isang speaker na binebenta dito. Ruidos. No sé, es muy extraño. Y la verdad sí ya me está dando como miedo. ¿Qué rayos pasa? Qué raro. Sí, ya me está dando como... Kusa na lang itong bumukas at umalingaw-ngaw ang napakalakas na ingay sa buong supermarket. Hindi niya masyadong alintana to sa simula, ngunit sa sumunod na nangyari, napaisip na siya. Vamos. Dito sa video na to, hindi ko sigurado kung mag-isa talaga siya or mayroon pa siyang kasamahan. Regresa a la farmacia. Tapos yung mga gulong nagsilaglagan. Ya no entiendo qué está pasando. Sabi ko na eh. Kakasabi ko lang eh. Pero wala naman ako sinabing sa hulihan or sa unahan. Sabi ko lang, baka magsilaglagan yung mga gulong. Habang rumuronda siya, pagdaan niya sa mga gulong, bigla na lang bumagsak ang mga ito. Makikita mo sa simula na maayos naman ang pagkakapatong-patong ng mga gulong, kaya imposibleng bigla na lang itong babagsak. Kailangan ng malakas na puwersa para mapagalaw ang gulong dahil na din sa bigat ng mga ito. Pero ang huling nangyari sa kanya ang talagang sumindak sa kanya. Ay hindi. Dahil sa susunod na mangyayari, halos magbitiw na nga daw siya sa trabaho dahil sa takot. Otra vez están escuchando ruidos. Estaba So ang dami palang mga nangyari dito. aquí haciendo el recorrido, pero escuché un ruido aquí adentro. No sé si estaba crujiendo algo o no sé si... No sé. Qué raro.
Ya no sé realmente qué hacer. Todo me extraña de este lado. Ya no sé qué hacer. Ya realmente no sé qué es lo que voy a hacer. Ya no entiendo ni qué es lo que está... ¿Qué cojones? No mames. Sácate a la verga, al chile, pinche mamada. Su puta madre. ¿Qué es eso? ¿Hay alguien ahí? Naku, ang dilim. ¿Qué es eso? ¿Qué se ve ahí al fondo? Uy! Oh, no mames. ¿Qué tal? May suspicious na ingay siyang narinig sa likod ng market. Ba't ako nagulat? Ang akala niya nung una ay mga gawa ito ng mga machinery dito. Ngunit ang ingay na narinig niya ay nanggagaling pala sa madilim na sulok ng supermarket. Pagsilip niya dito, isang pares ng bota ang nakita niyang andon at sa harapan niya mismo, ang isa sa mga bota ay bigla na lang tumumba na Nagugulat ako dun. parang may humila dito. Visit. Ano sa tingin niyo ang nararanasan ni Artex sa kanyang trabaho? Ito ba ay pinamumugaran ng mga kaluluwang hindi niya nakikita at tila pinaglalaruan siya? Dahil sa nasaksihan niya, napatakbo na lang siya. Sa dami ng paranormal phenomena dito, napapaisip na siya kung kaya pa niyang ipagpatuloy na magtrabaho sa haunted supermarket. Jinn-possessed doll. Sinira at itinapon na ni Hannah ang paboritong laruan ng anak niya. Hindi para parusahan ng bata, ngunit sa takot niya na baka saktan sila nito dahil pinaniniwalaan niyang sinaniban ng Jinn ang manika. Ayon kay Hannah, matapos niyang maglagay ng bakara, ang pinakamahabang sura o chapter sa Quran sa bahay nila, may napansin siyang kakaiba sa isang manika ng anak niya. Kung ano yun, eto ang tinutukoy niya. So gagalaw to. Lagi gumagalaw yung mata. Sa video, makikita mo ang manika sa kama at tila gumagalaw ang mata nito. Mapapansin ang pagtingin ng manika sa kanya at eto ang talagang tumakot sa kanya. Pinakita niya sa isang larawan ang itsura ng manika at hindi naman dapat gumagalaw ang mga ito. Ayon sa kanya, hindi lang siya ang nakakita sa paggalaw ng mata nito. Hindi natin sigurado kung edited ba siya or AI. Kung AI to, mahalata na natin. Pero hindi eh. Maging ang isa pa niyang anak. Now, when I first saw it, I thought, are you really seeing things? Because ain't no way that thing is moving its eyes. There is no way it's moving its eyes. Does that make sense? No, it does not. This is your child's little toy that they always love and sleep with. My daughter loves it. That thing is her life, okay? My daughter and that monkey chump are the same. She loves that little toy. So I'm like, ain't no way. It has to be my eyes. So I'm looking at it. My son comes. He's also looking at it. Both of us are like looking at each other. We're like, oh, I don't know. Let's use the camera. And then we use the camera and we see for our eyes. First time in real life, this toy was moving its eyes. Naniniwala ka bang kagagawan ng masamang espiritu ang paggalaw ng mata ng manika? Totoo kaya ang claim niya na sinaniban ito ng evil Jinn dahil sa dalawa sila ng anak niya ang nakakakita nito? Kahit na sabihin nating nakita nila ito, maaari kayang pinaglalaroan lang sila ng mga mata nila at lalo pa silang naniwala na ito ang kaso dahil sa nabidyohan nila ang pangyayari. O maaaring nag-a-adjust lang ang pixel ng camera sa ilaw ng kwarto nang mangyari to. Siguro. Katulad ng dati, ikaw na ang magpasya. Ikaw na
ang bahalang humusga. Ito sabi naman ng babae, first time daw niya makakita ng ganun eh. Yung gumagalaw yung mata nung toy na yun. Hindi natin sigurado kung edited o ano. So anyway, yun lang guys. I hopefully ay nag-enjoy kayo. Ingat and God bless. See you in the next one na video. Paalam.